Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's vlog, isasagot tayo ng isa sa mga tanong ng ating viewer from Brian Saldon. Shout out sa iyo sir. No? So ito ang tanong niya, ma'am, paano po yung noodles na gamit niyo po? Binibili niyo po ba or kayo na mismo ang gumagawa nito? At isa pang tanong niya ay kung paano daw ba gumawa ng condiments, ano? Okay, so simulan natin sa mga condiments na gagamitin natin. Shoutout nga pala dito sa sili, no? Sobrang mura na ngayon ang sili. Bumaba na ang presyo niya. Kung napapansin nyo, 15 pesos ang 1/4. So, pumapatak lang ng 60 pesos ang isang kilo, no? Ayan, so pagkakataon nyo na mag-imbak ng chili sauce o kaya kung balak nyong gumawa ng sriracha, ayan no, ito ang magandang panahon para mag-imbak ng condiments na chili sauce. Kasi, kung aware kayo, no, pagdating ng month ng November and December, sigurado to the highest level na naman ang presyo nito. So, ayan, sa mga gustong bumili ng sili na mura, pumunta lang kayo sa Divisoria, no. So, ayan nga't bumili kami ng worth 200 pesos, halos maubos na itong nakalagay sa bilao, no? Ito nga't pagkatapos naming mamili ng mga gagamitin para sa mga condiments ng ating Paris Mami, ay umuwi na rin kami at pinatanggalan ng tangkay itong mga sili, no? Ayan, so kailangan natin tanggalan ng tangkay bago ipaggiling. Ayun nga, at pagkatapos matanggalan ito ng tangkay, i-prepare na rin namin ito para dalhin ito ulit sa palengke para ipaggiling, no? So, ayan nga guys, at madaling araw kami pumunta ng palengke para walang masyadong tao, no? So, ito nga po, first time ko rin itong kunan or first time ko rin itong makita. Ganito pala ang paggiling ng sili, no? So, ito, 2 kilo ang pinagiling namin dito at in-reserve na lang namin yung the rest sa iba pang araw. Pagkatapos naming ipaggiling ito, bumili na rin kami ng 4 na litro ng mantika. At pagkatapos nga naming mabili ang kakailanganin dito sa ating malaking kawali, naglagay na ng 4 liter ng oil or mantika, no? Para dito sa 2 kilo na sili na pinagiling natin. So ayan, hindi na natin kailangang antayin pa na uminit itong mantika, no? Pwede na nating ilagay kaagad itong sili. So ayan, halu-haluin lang natin para mag-combine. At nag-add na rin ako dito ng 1 cup of oyster sauce and 1/2 cup of hoisin sauce. So depende sa inyo, no? Pwede naman wala talaga itong dalawang ito, no? Optional lang ito. Pero ang pag-a-add ng hoisin or oyster sauce dito ay of course mag-a-add ng flavor ito, no? Na basta hindi lang siya spicy, kundi may konting or may sarap din siyang taglay, ano. And I add of course konting salt. Ayan. So dahil mag-a-add din ito ng of course lasa sa ating sili. So since itong sili, ang purpose talaga neto ay magbigay ng spiciness sa ating food, of course pwede namang wala itong mga pampalasa, no. So nakadepende pa rin sa inyo kung lagyan nyo or hindi. Ang sukat neto depende pa rin sa inyo. Kung gusto nyo ng mas malasa, damihan nyo na lang ang amount ng paglagay ng oyster sauce and hoisin sauce. So ayan, hahaluin lang natin ng mabuti para mag-combine at maiwasan ang masunog ang lower part niya, no. At lulutuin natin ito ng mabuti para maiwasan ang mapanis kagad. At kapag na-reach nyo na ang texture na gusto nyo, pwede na itong hanguin. Next na condiments na gagamitin dito ay ang leeks or spring onion. So, depende sa inyo kung anong mas prepare nyong gamitin. So, wala kang ibang gagawin kundi hihiwain lang ito. Next condiments na ginagamit dito ay ang soy sauce or toyo na nabibili sa mga supermarket or palengke. Ayan, so dito pwede kayo gumamit ng mga mumurahing soy sauce na nabibili sa palengke.
And of course, wala ka nang ibang gagawin dito sa soy sauce, kundi ilipat lang sa container and then ilagay na dito sa table. At pwede na itong gamitin ng mga customer. Next, gumagamit din tayo ng fried garlic granules. No? So ito ay nabibili din sa mga palengke or sa mga online shop. No? Link will be posted sa description box kung saan pwede itong mabili. Next condiments na ginagamit ng ating mga customer ay itong pamintang durog. Ayan. So, isa ito sa mga favorite nilang i-garnish. So, hindi rin pwede na wala ito sa table. Next condiments na ginagamit ay kalamansi, no? Kapag wala ito, parang hindi talaga masarap ang pares, ano? Kaya hindi pwedeng mawala ito sa table. At pwede itong iserve as a whole, no? Or, pwede nyo ring iserve as pipigain ito, no? So, tatanggalin natin ang katas ng kalamansi, kagaya nito. And then, pwede nating tanggalin ang mga seeds or ang mga buto niya. And then, lalagyan ng 1 cup ng tubig. Ayan. So, yung iba, naglalagay sila ng suka para mas ma-preserve itong kalamansi. Pero kami tubig lang kasi mabilis lang naman ito maupos. Ayan. Kapag gusto nyo ng mas matipid, huwag nyo natanggalin itong mga buto para humarang dito sa labasan ng container. Pero kung gusto nyo namang maubos kagad, of course, tanggalan nyo ito ng buto para hindi naman mairita itong mga customers sa pagdi-drizzle ng kalamansi. Next, para naman sa noodles na ginagamit namin, ano, so hindi ito gawang bahay or homemade, kundi nabibili ito sa mga palengke. At ang brand niya ay Sun Goddess. So, simpleng-simple lang itong i-prepare, no? Kumuha lang kayo ng container and then hiwain lang ito or divide into 4 para hindi naman kahabaan itong noodles kapag isine-serve, and then huhugasan lang natin ito sa malinis na tubig or running water para mabawasan ang alat ng noodles. Compare sa iba, no, binablanch nila ito sa mainit na tubig or sa sabaw ng pares mami. Sa paghuhugas nito, mabilisan ang paghuhugas nito para maiwasan ang mabilis na paglambot ng noodles kasi mas mabilis masira ang noodles kapag malambot na ito, no. So ayan, dinidrain lang siya ng mabuti, no, para matanggal ang excess water. At ito na nga po, ready na po itong iserve. Ayan. So sa mga viewer na nagtatanong kung paano ang serving natin, ano, so ito nga po ang serving ng mami. Ito po ay nagkakahalaga lamang ng 40 pesos. Kapag with rice po ito, ay magiging 50 pesos na siya. At ito naman po ang goto pares. Sa pag-serve ng goto pares, meron itong isaw, and then balat, meron ding ruffle fats at tuwalya. Ito ay nagkakahalaga ng 75 pesos with rice. Pagkatapos itong ma-serve sa ating mga customer, ay tinitimplahan nila ito gamit ang condiments na nakaprepare sa ating mga table. Next, bulaklak with rice. Kapag ito ay isinerve ng steam, ito po ay nagkakahalaga ng 65 pesos. Kapag ito ay isinerve as fried or yung tinatawag naming chichalak, ito ay magkakahalaga ng 75 pesos. Next, itong ating pares. Ayan. So, usually, siniserve ang pares ay with rice talaga yan, ano? So, ito po ay magkakahalaga ng 70 pesos. Next, itong aming lechon pares. Ito po ay combination ng lechong kawali at isang pirasong ribs. Once na mag-request ang customer to add on ng mga ibang parts katulad nitong tuwalya, ito ay mag-a-additional ng another 20 pesos. Next, ang aming best-selling na overload at ang inclusion nito ay tuwalya ng baka, meron din itong isaw, ruffle fats, balat ng baka, 1-piece ribs, lechon kawali, at chicharong bulaklak. Good for 2 ito at nagkakahalaga ng 145 pesos. May ebidensya.
Sili. Oh. Mateo. Ay, alright po. Yeah.